Good morning, mga kabayan. Hello. Natapos na ako mag-hot shower. Kaya, dito na ako sa kusina. Tuloy natin yung pag-vlog natin. Ngayon, mag-prepare na ako ng almusal ko. Magluluto ako ng isda ngayon. Mayroon akong isda dito sa rep na tinabi na. Nasa freezer siya, pero tinanggal ko na sa freezer. Siguro malambot na yun, lulutuin natin. Pero bago yun, magkasaing muna ako. Ito. Saing muna ako. Yan. Tapos, saka ko lulutuin yung isda. Saing muna tayo mga kabayan. Tanggalin ko lang yung kanin kasi meron pang kanin lamig eh. Tanggalin ko siya. Tapos, magsaing ako. Yan. Ano naman tayo palagi, di ba? Na mga kaugalian Pilipino pag may kanin lamig, diba? Sinasama natin sa sinaing o kaya ginagawa natin, sinasangag natin. Yun ang ugali ng mga ng mga Pilipino eh. Mahilig magsangag ng kanin. Pero ako, hindi ko pa nagagawa. Minsan magkasangag tayo. Ngayon na, hugasan ko muna tapos lagyan ko ng bigas. Ulitin mga kabayan, ulitin ko ulit Today is September 19, Friday. Ayan. Bilis ang araw. Hindi natin mamamalayan na magdi-December na naman, di ba? Yung bigas ko, yung jasmine rice, malapit na dito Kunti na lang, baka mag-order na ako. Mag-message na ako dun sa ka-brother ko. Kasi malapit sa kanila yung Kasi ito sa binibilihan ko, hindi ko nga nakita kung mayroon jasmine rice dun sa binibilihan ko. Kaya, hindi ko alam kung meron. Doon sa pinunta natin yung sa vlog ko sa Morrison. Hindi ko alam kung meron kung may jasmine rice dun. Hindi ko pala nakita. Hindi ko masyadong na-explore, di ba? Pero okay lang. Susunod, explore natin. Tingnan natin kung may bigas doon. Sa mga nakakapanood dyan, ng mga kababayan natin, mga kapwa natin ng OFW, ganito na ang buhay, araw-araw. Magising, di ba? Magbablog. Tapos pagkapasok, magbablog. Ganyan ang buhay ko dito eh. Yan. Ang hirap ang hirap mag-dokumento ng ng buhay. Kasi, nangarap talaga ako mag-vlog ngayon, ginagawa ko na. Totoo na to. Dati puro pangarap lang. Kasi ang hirap kasi mag-vlog kaya mga kabayan, ang hirap. Papasok ko sa trabaho, di ba? Tapos, magagawa mo pa mag-vlog. Hirap nung, gigising ka sa umaga. Tapos, papasok ka, uuwi ka, di ba? Hirap. Mahirap mag-vlog. Kaya, ito. Sana samahan nyo ako palagi. At kung kung gusto nyo, na rin kayo, like nyo ako, subscribe. Tapos, pag halimbawa, mag-comment lang kayo. Kung sana maganda yung mga comment kasi minsan may mga comment na, minsan na nakakasakit na damdamin, di ba? Pero wala pa naman nagko-comment sa akin. Halimbawa, lang kayo kung may gusto kayong tanong, lalo na kung paano ko nakapunta rito, bigyan ko kayo ng tip. Nakwento ko na yun eh. Hanapin nyo sa YouTube channel ko. Pamagati, Rob Life in UK. Nakwento ko na yun. Yung kung paano ko nakapasa, paano ginawa ko. Pero kung gusto nyo ulit pag-usapan natin, pwede natin pag-usapan yun. Kasi, ulitin ko lang, marami nang harap pumunta rito. Kaya yung ibang mga Pilipino, kahit na mga college graduate,
Gusto rin pumunta rito pero talaga totoong hirap kasi ng procedure dito. Mabigat kasi mga kabayan yung yung IELTS examination, ayun yung mabigat eh. Kaya ganun. Pag di mo na ipasa yun, wala. Kahit nakapasa ka sa interview, sa employer, punta ka na rito, ganun. Hindi pa tapos eh. IELTS, kailangan yun. Talaga may mga sila, may mga kategory sila. Mahirap. Ako nga eh, nakwento ko na yun kung buksan nyo yung Road Life in UK, yung channel ko. Panoorin nyo kung anong pinagdaanan ko sa pagpunta rito. Dito, hindi pagmamayabang, pero yung sahod dito, talagang sinasabi ko sa inyo, okay. Maayos yung sahod dito. Pagpadala ka sa family mo, di ba? Basta, iba ang rito, sahuran sa Siyempre, siguro kung may time, pag-usapan natin pag gusto nyo. Pag-usapan natin. Nagsasaing na ako mga kabayan. Tapos, prito ko na isda. Wait lang. Prito ko yung isda. Dahil lang mga kabayan ha. Hugas lang kasi ako eh. Kasi may naman ako pritong hinugasan ko. Binabad ko siya. Sana maging okay lang yung kalagayan natin dito. Hindi ko sabihin, sana walang di ba? Kasi, bawat palig na mundo ngayon, may gulo eh. May gulo ngayon, di ba? May nangyayaring hindi maganda. Pag nanood ka nga, di ba? Pag nanood nga tayo sa mga vlog. Sa mga vlog o kaya sa YouTube, ang dami mga di ba, mga rally nangyayari. Kaya yun. Sana maging okay dito kasi yung mga illegal migrants dito marami. Ayun ang naging problema ng mga hindi ng UK ng government nila, yung mga residente rito, nagreklamo sila kasi marami mga illegal migrants na dumarating. Ito na. Yung isda, palambot na, lulutuin ko na. Makarel to. Makarel, ayan Yan. Pag namalingki ako ngayon, pag-uwi ko, kung may time, tapos, kung pwede rin bukas o sa linggo, bibili ako ng isda, 2, tsaka isang tilapia. Yan. Lulutuin ko na. Hindi ko alam kung gagawin ko dito, kung lalagyan ko sa sabaw o pinarito. Tingnan ko kung malalagyan ko ng sabaw. Gusto nyo mo makita pag diwa? Kasi layo ng camera Tingnan natin. Yan. Nilabit ko lang ito. Buksan ko na, hugasan ko, hiwain ko siya. Ayan. Medyo inilipat ko lang ng angulo yung camera ko. Ayan. Laki. Ako lang naman mag-isa eh. Tatiwa pa yan. Kahit na isang araw lang pagitan, Ayan. Hugasan natin kasi itong sa kasama ko, di niya nahugasan niya eh. Wait lang hugasan ko muna. Try kong luto ng adobong baboy kasi di ba sabi ko sa inyo mga kabayan, ayaw ko nga magbaboy, pero try ko kasi merap talaga pag parang yung sinabi mo wala rin eh. Hindi rin nangyayari. Kumbaga ibig ko sabihin, sabi ko na hindi na ako kaya ng baboy, pero kung sa isang buwan, isang beses o 2 beses, 3 beses, hindi pa rin hindi pa rin naman lugi yun sa katawan mo, di ba? Pero kung araw-araw baboy, yun ang masama. Tingnan ko kung makabili ako ng baboy sa susunod na mga pagkakataon. Pero gusto ko muna kumain ng isda. Ito, hinihiwa ko na. Yan, nakikita nyo naman siguro, di ba? Siguro, 1, 2. Tingnan ko, gawin ko 4. Kasi yung nakarang 3 lang eh. Tingnan ko. 1, 2, 4 nga. Inapat ko mga kabayan.
Yan. Inapat ko siya. So, hugasan ko siya. Siyempre, tatanggalan natin ng ano? Ang asam. Tanggalan natin siya ng ano, ng asam niya. Yan. Parang gusto ko siya, ano mga kabayan, parang nabawan ko siya, ligyan ko siya ng kamatis. Parang gusto ng, ganun ang gusto ko luto eh. Sarap yun. Diba? Ganun lang naman eh. Wala kasing ano eh. Hindi ako makakita ng ano, yung sinigang na sampalok dito sa UK eh. Hindi ko alam kung may sinigang na sampalok dito. Natanggalan ko lang siya ng hasang. Ano? Nakakasang siya. Malinis yung isda dito. Ibig sabihin. Ayun sabihin niya si Rob naman, grabe naman. Hindi, ibig sabihin ano, yung pagka-storage nila, talagang ano, maayos, malinis. Natanggalan ko na. Natanggulan ko na ng ano, ng hasang. Yan. Medyo inakulang ko din. Ito na mga kabayan. Lagyan ko na isda. Okay. Subukan ko lagi ng ano. Tatry ko kung masasabawan ko siya ngayon. Kasi parang gusto ko magsabaw eh. Lagyan ko lang ng kamatis. Wala akong gulay na nandaog eh. Lagyan ko siya ng kamatis. Tapos yun. Lagyan mo ng ano. Ng sibuyas. Hindi bawang. Ganun na yun. Sarap na siguro yan. Lipat na tayo ng ano, ng angulo mga kabayan. Kasi ano eh. Doon ako sa ano, pagluluto na ako ng isda. Lipat tayo ng angulo. Dito tayo ulit sa dating pwesto natin. Yan. Sana uli ako. Yung kanin ko medyo mag-iinin na naman. Mag-iinin na, malapit na naman. Ito na yung isda. Yan. Kagaya sinabi ko sa inyo, lagyan ko na sabaw. Lagyan ko siya ng kamatis lang at saka sibuyas. Mukhang masarap eh. Ang dami ko sibuyas dito, baka masira ano. Ito kasi pag bumili ka ng sibuyas, bultuhan kasi. Bultuhan, no? Wala ko ng ano. Kung wala ko ng kamatis, mga kabayan. Sana malaki naman to eh. Isa na to. Tsaka sibuyas, isang sibuyas yan. Para malasa. Lagyan ko siya ng sabaw. Sinabawan ano ko siya, mga karil. Mukhang masarap eh. Pakiramdam ko. Gusto kong umigop ng sabaw yun. Ito lang gagamitin ko. Yung okay na to sa akin. Maliit lang naman eh. Maliit lang naman ako eh. Tapos lagay ko lang itong ano yung kanin damit. Yan. Tapos, yung kagaya sabi ko sa inyo, orasan natin siya ng 10 minutes. 5:52 plus 10 is ilan yun? Bali 6:02. Yan, 6:02 luto na yung ano. Ganun ako magsaing mga kabayan.
Kasi nga, iba-iba tayo ng technique eh. Iba-iba technique na pagkasaing eh. Maghihiwa na ako ng ano, ng sibuyas at saka kamatis. Yan. Hiwa na tayo ng sibuyas, kamatis. Yun ang gagawin ko mga kabayan. Sabawan ko na lang kasi nung nakaraan kasi luto ko, binirito siya. Kasi ko masarap to, wala ko. Kasi, ano to yun, maganda sana kung sinigang na ano, di ba? Kaso wala eh. Hindi tayo makaano ng ano, ng, makahanap. Titignan ko kung makahanap ako. Okay na sana kung meron silang, yung sa UK, sinigang nila. Kasi hindi naman sila kumakain ng sinigang dito, kaya wala silang ganun. Pero minsan sa kanila mga ready dito sa United Kingdom, puro ready to eat na yung pagkain. Minsan pag gusto mong bumili, marami kang mabibili, sobrang dami. Tapos naka-marinate na, ready na sila na nag-marinate. Talagang ano yan, nasa freezer. Hindi freezer, sa fridge pala. Naka-marinate na yan. Yung malalaking ano ha, yung fridge sa malalaki ha, di ba meron sa mga mall yun, sa mga supermarket. Yun. Andun, mamimili ka. Kung gusto mo kumuha, kahit mga sandwiches nga eh. Papainit mo lang eh. Ano yun? Kung mabilisan yun, mabilisan na ano, na halimbawa, gusto mo lang tinatamad ka magluto, bumili ka na lang nun, mabilisan yun. Merong ganun sila. Yan. Naiba ko na yung ano, kamatis. Yan. Mga kabayan, hindi ako professional cook ha. Yung, sabi ko kasi yung ginagawa ko lang dito, yung araw-araw ng buhay ko dito, dinodocument ko lang. Gusto ko siya makita yung ano nangyari sa akin dito, kumusta na ba ako, di ba? Paglipas ng mga panahon, kung anong ginagawa natin, kung buhay pa ba tayo. Kasi, pag di na ako nag-vlog nun at tumigil na ako, ibig sabihin, wala na. Siguro maaaring hindi ko na kaya, di ba? Matanda na ako. Okay naman eh. Baka, maaaring wala na tayo, di ba? Isa lang buhay natin eh. Pero hanggat may buhay, sabi nga, sige, tuloy lang ligaya, di ba? Kailangan natin gagawin yung mga ganun eh. Minalo ko yung dalawa kasing klase si boys dito eh. Kasi dati kasi ginagamit ko yung puti. Puti ginagamit ko. Pero yung puti pala, good for ano lang ata yun eh. Pwede naman sa pagluto yun eh. Ginagamit ko sa pagluto eh. Pero sa marinade ba? Pag nag-marinade ka, di ba? Sa mga salad, yung puti pala ginagamit. Yan. Pinapakita ko lang mga kabayan itong sibuyas. Wait lang. Kasi lumuluwa talaga mata natin, Hindi ako marunong magbalat eh. Yan. Okay na to? Yan. Ulitin ko mga kabayan. Magluto ko ng akin lang to walang gulay ito. Tingnan ko kung minsan magluto ko ng gulay. Kumakain ako ng gulay. Iwa ko na yung Kasi gisa muna natin bago natin ilagay yung isda. Igigisa ko muna itong isa natin sa mantika. Ay, pwede na pala diretso na pala. Pakuluan natin isda. Wait lang. Kuha na ako tubig. May mata ko guys. Mga kabayan. May mata ko. Tingnan ko ng tubig. Tapos, dito tayo sa kabila magluto. Baba mo natin ng kawali. Yan. Ito na. Pakulo na tayo. Ganun pala gagawin ko. Hindi ko na igigisa. Diretso na.
Mahirap talaga pag wala yung asawa natin, no? Kasi ako, nasanay ako, yung nagluluto sa akin, yung misis ko. Yan. Siyempre, pag nasa bahay, di ba, sila yung ilaw ng tahanan. Di ba, sila yung nag-aasikaso sa atin, tayo naman yung sa trabaho. Pero ngayon, ako lahat eh. Sana nga, dumating yung time, kung may time pa, sige, kunin natin yung misis ko. Pero kasi mga anak malalaki na eh. Gusto kong makuha yung misis ko. Kasi maraming mga OFW. Hindi lang naman dito. Iba't ibang pahig ng mundo. Kasama nila yung family nila. Lalo na sa mga parting parting mga Amerika yan. Di ba? Citizen na doon. Dito rin. Marami rin itong Pilipino. Dito nga, Pilipino, nagtatrabaho dito. Tapos, siyempre, nabuntis yung asawa, dito nanganak. Dito na, citizen ng mga anak nila, nag-aaral na dito. Libre pag-aaral ng mga bata dito. Minsan pag may time, ako makapagkwentuhan sa inyo mga kabayan. Pag-usapan natin yung yung tungkol sa, halimbawa, pag nagkasakit ka ba, may bayad ba? Di ba? Tapos yung pag-aaral nga. Pag natin ulit, i-recall natin yung kung di ko pa ata na di ba? Hindi ko pa ata na sabi sa inyo. Yan. Pinapakulungan ko lang yung tapos pagpakulungan nun, pwede ko na pala lagay isda. Wait lang. Lagay ko na yung isda. Pasabay ko na sa pakulo, mga kabayan. Kakain ako na may sabaw. Ayan. Buti na lang. Meron ako maliit na kaldero. At medyo malaki pala binili ko na. Pero, kasi yan nga, yung ginagamit ko, yung kawali. Pwede rin naman sa kawali ko siya, pakawali na lang kaya. Kasi baka tumalsik eh. Lilipat ko rito. Lipat ko dito. Pwede naman, habang di pa. Para mabilis pa luto. Malaki ko siya apoy dito sa kabila eh. Malaki yung apoy niya. Ano lang. Lipat ko siya mga kabayan. Yan. Malakas ang apoy dito eh. Sa malaki. Saka para medyo mabilis magluto. Kasi tingnan ko kung ito yung magiging almusal ko rin. Yung may sabaw. Pwede ko rin naman siyang tapos baunin ko, di ba? O pwede rin magluto ng itlog. Kasi, hindi na nawawala sa atin yun eh. Yung pagluluto ng itlog sa umaga. Almusal natin. Minsan may kasama pang hotdog. O minsan, sa Pilipinas may tuyo. Di ba? May itlog. Ganun sa Pinas eh. Dito may, kasi nakabakasyon yung kasama akong Pilipino, pero sa ibang sa ibang lugar siya. Sa ibang iba yung project niya. Sabi niya magdadala raw siya ng ng tuyo, daing. Sabi niya sa akin. Bibigyan daw niya ako. Kaya abangan natin. Nagano na ako ng Hinanda ko din yung ginger tea ko ito. Dating gawi. Malapit na maubos. Ilang piraso na lang mga kabayan. Order ako di sa kapatid na kinukuhaan ko. Mag-message ako sa kanya mamaya. Mag-order ako ng ng ginger tea tsaka ng jasmine rice. Para bukas kukunin ko sa kanya. Doon ko na lang, binabayaran ko na sa pamamagitan ng card. Transferring sa account lang, gano'n lang. Hindi na cash dito. Kasi di uso cash dito eh. Alam nyo ba mga kabayan, di uso cash dito. Dito electronic payment dito palagi. Kahit sa grocery nga eh. Gamit ko nga rito yung Google Wallet eh, top up lang.
Ganun lang. Ewan ko lang kung meron dyan sa Pinas, baka meron din dyan. Pero dito talaga, most usually, walang perang hawak. Ang pera mo nasa account mo. Doon ka lang mamimili. Doon lang, mag-grocery ka. Pero pwede ka mag-withdraw kung gusto mo. Pwede. Walang problema yan. Pero, meron kasi ditong pagkakaalam ko dito sa UK, dito sa England. Pag may halimbawa, may mga pulis na nag-iikot, nag-grooving, di ba? O nag-i-inspect sa bawat lugar, sa daanan. Tapos, ngayon, meron sila na-inspect, hindi na inaasahan. Halimbawa, naramdaman nila na iba yung ginagawa ng taon. Halimbawa, kahit nasa kotse, sasakyan. Tapos, parang sa atin, di ba? Every road merong inspection point, di ba? Sa atin sa Pilipinas, lalo yan mga LTO. Dito naman mga police, nakaparada rin yung mga sasakyan nila sa yung mobile nila sa sasakyan sa kalsada, tapos mag-checkpoint sila. Ngayon, ganito. Kung halimbawa, meron ako napanood sa YouTube eh. Dito yung nangyari sa UK mismo. Yung isang foreigner may dalang 1,000 pounds. Ganun pa lang 1,000 pounds pag nakitaan ka nun at tinanong ka anong trabaho mo rito at wala kang nasabi ko anong trabaho mo, kung saan nanggaling pera mo. Yan, kukunin nila yung pera mo tapos dadalhin ka nila sa presinto para sa investigation kasi ganun sila di ba? Ganun sila ka-strict. Kaya nga mahirap pagdala ng pera dito eh. Kaya yung tao na yon nakatwiran, sabi niya, wala akong ginagawang illegal dito. Yung pera niyan, akin yan. Kahit sige nyo pa, sabi pa nung lalaki na, ang ipag-usap sa pulis na, kahit imbestigahan nyo pa ako, wala akong ginagawang masama. Basta gusto lang ng pulis, sabi niya, saan ba nagagaling kasi yung saan nga yung pera niya nanggagaling? Lagay ko na to, sama ko na pala to, mga kabayan to, hindi ko na isama. Pwede na isama yan eh, yan. Para matimpla. Tapos titimplahan ko siya ng asin, tsaka ng asin, timplahan natin, pag kumulo. Ayun, yun na nangyayari. Pero kinuha pa rin yung pera niya eh. Kasi nga, wala siyang maipakita o proof. Kailangan kasi dito, dapat meron ka mga bank statement. Pag nakita nila mayaman ka rito, lavish style kung tawagin. Inobserbahan nila yon. Pag okay naman, at yung yaman mo galing talaga sa trabaho, okay yun. Pero pag yung yaman mo, questionable, wala kang mapakitang trabaho, tapos may pumapasok sa pera, ayun lang. I-deport ka nila. Kaya, kung halimbawa, pumunta ka rito, may trabaho ka, halimbawa, engineer ka, architect ka, di kumikita ka, kasi malaki sahod lalo nun, pag ganun, ganung posisyon, di ba? Pero kasi karamihan dito, sa UK, karamihan dito, yung bahay talaga, nag-uupa lang ng tao. Yung mga yung mga foreigners, kaya ako, kahit na ibang mga European na hindi taga UK, o minsan naman, yung matatagal na dito, kumukuha na rin ng bahay sa bangko. Naglo-loan sila. Pag matagal ka na rito, pinapayagan yun. Ito na mga kabayan, tingnan natin yung Yun ako, yung isda yung luto ko. Wait lang. Ready ko na yung baunan ko para mamaya. Na. Kumulo na. Lalagyan ko na ng hindi ko pa nilalagyan ng asin eh. Tingnan natin mamaya kung tama yung alat niya. Ganyan lang naman eh. Pako ko na pala, lambutin mo lang. Tapos sigupin mo yung sabaw, ganun lang. Tingnan ko kung tama yung lasa.
Kulang. Sarap. Kulang sa asin. Tapos, lagyan natin ng bechin. Yan. Ganyan lang pagluto ng may sabaw na isda. Pakuluan mo lang. Pero iba, nalagyan ng ginagawa, di ba? Yung parang sinigang. Wala kasi nga ako makita dito mga kabayo, wala akong makita nun. Hindi pa ako napupunta dun sa sa Filipino Foods. Inihintay ko lang pinapalambot ko lang. At tingnan natin kung sandali lang mo palambutin ng isda. Minsan 15 minutes lang, pwede na palambutin yan. Hindi gaya ng mga baboy tsaka manok. Yan. Orasan ko lang. Kumukulo na. Yan natin na. Limang huli mga kabayan. Pakita ko sa inyo. Kasi hindi ako cook Hindi ako gaya naman nagbablogyan ng cook. Ano lang to? Luto ko lang to, baong ko. Yan. May kamatis tsaka may sibuyas. Yan. Yan ang ulam ko ngayon. May sinabawang mackerel na isda. Yan. Tipan natin. Lasa. Medyo masarap na. Lagyan na natin ng cotton bechin pa. Ito na, pwede ko na buksan ito. Pinapahirapan ko pa sarili. Pero marami na ako na tataktak. Mga tataktak na lang. Pwede rin pala. Wait lang. Yan. Okay na. Nalagyan ko ulit ng bechin ito, no? Baka di na susunod, di na ako makapila ng bechin. Kasi bumili natin yung kasama kong yung kasama kong Pilipino. Magpapainit na rin pala ako ng tubig para sa sa ginger tea. Titignan ko doon sa kabrad ko, tatanong ko sa kanya kung bumibili sila ng bechin. Tatanong ko. Kasi masarap yun pag may talaga, ako kasi na nagluluto ako, gusto ko may bechin Pero di ko lang alam sa mga ibang Pilipino, sabi daw nila, hindi raw maganda yung bechin sa katawan, diba? Pero ito, buhay pa naman tayo Ito, buhay pa naman tayo Marami lang sasabi, hindi raw maganda yung bechin sa katawan. Lalagyan ko na ng kanin yung itong baunan ko. Yan, lalagyan ko na. Habang niluto ko. Madali naman luto isda. Yan. 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 Na. Takpan lang natin. Yung lang muna. Sabi nga nila kasi medyo pasingawin mo ng konti para hindi raw mapanis yung kanin. Ganun daw yung sabi ng mga Pilipino. Tikman ulit natin Sarap. Sarap mga kabayan, masarap. Sarap siya. Yan yan ang baong ko. Yan na rin ang alam sa linggo. Magluto sana ako nito Biyernes naman ngayon. Bukas
Day off, mamamalengke na naman. Tama na to sa akin, 4 to. Ako lang mag-isa. Hanggang mamaya na to. Yan. Yan ang babaunin ko. Yan na rin ang almusalin ko. Hintayin na natin yung ano. Kasi, pinakulang ko siya ng 15 minutes eh. Mga 6:27. Yan. Ano na siya. Aluluto na siya. Ulitin ko lang mga kabayan, hindi ako hindi ako chef hindi ako cook. Ulitin ko lang, ito yung yung ginagawa ko araw-araw dito sa UK, yung buhay ko rito. Sana mga kabayan, sana mag-like naman kayo. 'Yon. Masaya na ako ron. Pero kung mag-subscribe kayo, di lalong masaya, di ba? Sana subaybayan nyo. Sabi, sino ba naman ako, di ba? Hindi naman ako sikat na tao. Ako pangkaraniwan tao lang. Hindi ako sikat na mga gaya ng mga celebrity dyan, di ba? Pero, kung mapapanood nyo araw-araw itong video ko, makaka-relate kayo. Sasabihin nyo, ganyan pala buhay ni kabayan dyan, mahirap, di ba? Araw-araw, di ba? Ganun. Wala nang ginawa. Gigising ng madaling araw, di ba? Kung yung iba kasi mga OFW, kakain muna bago mga ligo. Yung ibang OFW, maliligo muna bago kumain. Meron kasi ganun eh. Depende sa routine niya sa kanyang katawan. Tapos, mag-aalmusal, di ba? Minsan, pag marami kayong Pilipino, habang nag-aalmusal, ikukwentuhan kayo. Ako lang mag-isang Pilipino rito eh. Tapos, ang kasama ko pa, ibang lahi pa, di ba? Ganun. Tapos, pagkatapos na, di ba, magluto ng almusal, kakain ka. Siyempre, kakain ka eh. Para busog ka, bago pumasok sa trabaho. Ganoon naman ang ugali ng mga Pilipino, di ba? Tapos, pagkatapos kumain, yan, punta muna sa kung kailangan mag-CR, tapos mag-ibihis na, yan, pasok na naman. Tapos, pagpasok, ganoon naman doon sa trabaho, tanghalian doon. Tapos, uwi na naman dito. Pag uwi dito, kung yung iba hindi na mag-shower, ako mag-shower ako. Yung iba pahinga na, tapos maghintay na lang ng oras para kumain ng hapunan. Tapos tulog na naman. Bukas gising na naman ng madaling araw. Di ba ganoon? Ganoon yung yung routine dito sa ibang bansa. Lalo na kapag di mo kasama family mo. Kaya siyempre hindi ako naiinggit pero natutuwa ako at masaya ako sa mga Pilipinong kasama nila, pamilya nila rito. Masaya ako para sa kanila kasi buo sila eh. Kaya ako hindi ko kasi kasama yung family ko. Kaya sa mga OFW dyan, sa iba't ibang balig ng mundo, yan. Lang tayo? Maging matatag lang tayo. Yan. Para sa pamilya natin. Ito na. Tingnan natin yung tikman ko ulit sabaw. Pakita ko sa inyo. Nakita nyo na kanina, di ba pala? Nakita nyo na pala kanina. Tikman ko lang kung okay na. Ayan. Sarap. Masarap mga salad dito, di ba? Sa atin gamit natin eh. Patis. Wala kasi. Try ko nga, next time pag nagpunta ako sa Morizon, tingnan ko yung mga isa-isa ko yung mga product nila. I mean, tingnan ko kung may patis. Kasi noong time kasi na yun, parang nagmadali ako sa pagbibili, di ba? First time ko kasi makapunta at gusto ko na rin makauwi. Pagod kasi. Kasi, pag uwi mo, di ba? Pagluluto ka na naman, tapos, papasok ka bukas. Yan. Tingnan ko na rin kung luto na isda. Maluluto na mga kabayan. Kakain na tayo. Ngayon, magkasandok na ako ng kanin ko. Pang-almusal. Kasi ang almusal ko dito, kahit dun sa ibang bansa, sa papa ko, kanin talaga eh. Kami mga OFW, na mga Pilipino, kanin ng almusal sa umaga. Talagang nakikita ko yun, umakasamahan ko, ganun. Ako rin naman, kahit dyan sa Pilipinas, kanin. Pero, siyempre noon sa Pilipinas, kaya medyo tama rin budget. Pandesal na lang, tsaka kape. Okay na yun. Ito, kukuha na ako ng kanin ko. Para kasi maluluto na isda eh. Prepare ko ng kanin ko. Diba? Pag maaga ako nagigising, may allowance ako, diba? Nakapag-ready ako. Ganun yun. Tama-tama, pag patak na alas 7 niyan,
Makapagbihis na ako niyan. Yan. Kumuha na ako ng kanin mga kabayan kasi prepare ko lang mag-almusal na ako eh. Titignan ko yung yung kung okay na siya, wait lang. Yung yung isda. Tingnan natin ha. Sinurasan ko kasi 15 minutes eh. Malapit na. Luto na siguro to. Baka sumobra na ako. Di ko kasi nakita yung unang kulo niya. Di ko na orasan eh. Tusukin mo lang yung kung malambot na. Pag kung malambot na pwede niyan. Tingnan ako. Tutusukin ko ha. Sarap. Sobra. Okay na. Okay na mga kabayan. Sarap talaga. O, kuha na ako. Almusalin ko siya ngayon. Diba? Ito mga lutong Pinoy. Lutong diskarte. Ganun tayo eh. Kaya nga, pag nag-upload ka, kailangan handa tayo, di ba? Handa kayo, siyempre. Wala, hindi mo kasama pamilya mo. Sabi daw nila, no, homesick. Kaya nga ito nga eh. Para hindi tayo ma-homesick, mag-vlog na lang tayo eh. So, ulitin ko din yung game ko, punta na tayo dun sa para makakain na rin ako. Tapos lagyan ko na itong lagyan ko na rin itong pala, para kapag dalawa. Ako ko dalawa. Yan. Ayos. Oh. Pinatira pa ako siya, takpan natin. Yan. Tapos, takpan na natin to. Dito ko ng konti sa baon nga. Wait lang. Buti na lang yung baonan ko. Ano siya? Nasi-shield siya, shield. Ganito siya, may shield. Ito yung baonan na di ba? Nasi-shield talaga. Di tumutulong sa baonan ito. Ito, ayan o. Di tumutulong sa baonan. Wala o. Kasi may shield siya. Ito magandang baonan. Kakain na ako mga kabayan na samahan niyo ako doon sa doon na tayo matatapos kasi doon yung stop point natin sa pag-video eh. Kasi nga kakain muna ako tapos sabi ko yung message ko baka kasi parang nagkaselos siya sa pag-vlog ko eh. Tawagan ko siya ngayon eh. Pagpunta natin doon sa Okay na. Ito na. Bali, punta na ako sa may kainan doon sa lamesa. Sa dining table. Samahan niyo ako. Ayan o. Ayan o. Dadalhin ko lang. Mainit. Dalhin natin. Ayan. Ayan. Ito. Ayan. Tapos, punta tayo dito sa ito. Yung kanin naman. Kanin. Matatapos tayo mga kabayan kasi ito na yung mag-almusal na kakain na ako. Hindi na natin matutuloy yung vlog kasi syempre kailangan may time din tayo sa natin, sa message natin. Nag-message siya kahapon eh. Sabi niya wala na raw akong time. wala na raw akong time sa kanya. Baka nga hindi rin maganda 'yon. Mga kabayan, pag wala tayong time sa pamilya natin, huwag natin gagawin yung ganun. Papatayin ko na yung ilaw muna dito sa sa kusina. Ayan. Uy, dumilim. Yan. Ito na ako. Uupo na ako. Ang hirap, no? Sige, dito na lang. Hindi ko na ibababa. Papaalam na ako sa inyo. Mga kabayan, good morning uli. Sa inyo lahat, maraming salamat. Sana panoorin yung video ko kasi sa bagay kaka-upload. Marami ako na video na upload, 40 videos na eh. Pero ulitin ko lang na siyempre isipin nyo, sino ba naman ako, di ba?
ako pare-pares lang tayong tao. Pero, syempre, gusto ko lang supportahan nyo ako sa aking channel. Sana mag-grow ang channel ko. Pero alam ko, marami pa akong dadaanan na paglalakbay para ma-meet ko yung mga subscribers, yung mga likes, yung mga shares, yan. Sana okay magsasawa sa araw-araw ng buhay ko rito sa UK. Kasi ito yung dinodokumento natin hanggang sa kung tumanda pa tayo, sige, hanggat kaya mag-video tayo. O sige, good morning sa inyo. Today is September 19, Friday, 6:30 in the morning na. Di ba kanina nung gumising ako, 5:30, 6:30 na, isang oras na yung pagitan. Mamaya uli, kapag tuloy-tuloy lang ang video, babalik ako lagi sa inyo. Ganoon naman palagi sinasabi ko, di ba? Babalik ulit ako sa aking video. Sige, maraming salamat sa inyo. Good morning sa inyong lahat. See you. Bye.